Magandang umaga po sa lahat. Po, meron po akong tatalakayin po sa inyo. Ito po yung mga pesong ito mga guys. Yan po, 5 peso na nakikita nyong taon, 1998, 1997. Po, yung 1998 ko po ay isa lamang po. Nakikita nyo po dito. 1997 ko po ay 2 piraso. Ayan po. Tapusin nyo lamang po itong video ito para po meron po tayong malalaman tungkol po sa mga bariyang ito na ating tatalakayin. Ayan, kung hindi nyo po ito nagustuhan ay skip nyo lamang po para hindi na rin kayo maagambala. Ito po yung 1998 na pinag-usap-usapan na po sa ngayon. Ayan po, kung meron kayong 1998, hindi po ibig sabihin ay yun na yun. Meron lamang po tayong hanapin sa 1998. Yan, 1998. Yan po, at makikita nyo po mga guys ay wala po siyang mid-mark. Ang hanapin po natin sa 5 peso po ay yung merong mid-mark, at kagaya po nito. Yan, meron po siyang mid-mark dito. Yan po. Pero ito po yung nakikita nyo po ay wala po siyang mid-mark. Ibig sabihin ay ito lamang po ay madalas pa natin ito makita sa ating sirkulasyon. Kapag meron po kayong mid-mark na 1998, ay yun po ay pinakamataas na collector value po sa ngayon. Yan po, tandaan po palagi, 1998 na with mid-mark, na merong mid-mark. Yan po. At makikita nyo lang po yan sa ating coins. I-check nyo po maigi ang inyong coins. Yan. Ang madalas po natin makikita at may sukli pa sa ngayon ay yung 1998 na walang mid-mark. Ang hard to find po na hinahanap na po namin mga coin collector ay merong mid-mark. Ayan po mga guys, dapat po ay palagi po tayong active sa mga coins na ito. Dahil nga po kapag maganda pa po ang kondisyon, at ayan po maganda din po ang offer po sa inyo. Ayan. At sana po malinaw po sa inyo. Ito po ay 1998. Yung merong mid-mark na merong mataas na collector value po. Ayan. Dito naman po tayo sa 5 peso na BSP. Ayan, ito po yung ating talakayin din po mga guys. Sana po meron po makapagbenta. Ayan. At bago po kayo magbenta ay talaga pong tatalakayin nyo po muna. Ayan, magsiyasat po tayo ng mga coins o meron bang value o wala. Ito po yung 1997 po, at nakikita nyo po ngayon 1997 na walang mid-mark, at ito naman po ay merong mid-mark. Ayan po kasi meron po ako nakita na content po nito na mga coin collector din po. Hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan, na ito raw ay binibili niya po ng mataas na halaga. Ayan po. Bago po tayo mag-alok sa video ito, panoorin niyo po muna. Ito po ay 1997 na walang mid-mark. Ito po talaga ay madalas pa natin ito makikita. At dito naman po ay 1997, nag-circulate pa rin ito sa atin sa ngayon. Kaya ang sabi po ng iba ay yung 1997 na merong mid-mark ay hard to find. Para sa akin po, ang dami ko pong 1997 na merong mid-mark. Minsan po naisukli pa rin sa akin yan. Kaya hindi ko po masabi na hard to find na po itong 1997. Ito po mga guys ay sim value lamang po ito. Wala pong katotohanan at halaga pa sa ngayon. 1997 na merong mid-mark. Ang sabi po kasi ng iba, 1997 na merong mid-mark ay mataas na ang collector value. Nasa 1,500 up to 2,500 na po ang collector value po nito. Ayan. Alam niyo po, ito po ay 1997 na merong mid-mark ay same value lamang po ito.
Kaya wag po tayong agad-agad po maniwala kung ito ba ay merong value po sa ngayon. Kaya po kayo, magsiyasat po kayo. Ito pong mga coins na to ay meron lamang po tayong talagang mataas na collector value. Ang ito po ay 1998 na merong mid-mark ay 100,000 pesos po. Ay talaga pong bibilin po sa inyo. Yung merong mid-mark. Ayan po ang katotohanan po mga guys. 1998. Ayan, 1998 po. At dito. Ayan po. Sana po ay malinaw po sa inyo ito po mga bariyang ito. Ang hanapin po natin ay 1998 na merong mid-mark. Huwag po kayong maniwala na merong itong collector value, yung merong mid-mark. Ayan. Yung wala pong value, ito po ay same value po ito. Same lamang po ito. At wala pong katotohanan na merong mid-mark na mataas na halaga. Bahala na po kayong humusga sa akin. Kayo na po. Basta ako, nagpakatotoo lamang po ako sa inyo. Ayan. 1998. Kung ito po ay madalas po natin, pansinin po natin. Ayan. Lalo na po yung merong mga alkansya po dyan. Hanapin lamang po natin 1998 na merong mid-mark. Kapag yun po ay makita nyo, yung 1998 na merong mid-mark po dito. Yan. Ako po mismo kukontak po sa inyo kapag makita ko po dito sa bidyong ito na meron kayong 1998 na merong mid-mark. Ang iba po kasi nagsasabi lamang po na meron ako pero hindi naman po pinakita. Yan po. Kung meron po kayo, yan, isend nyo po sa ating comment section. At kung gusto ko po ay na merong prueba, videoan nyo po ang inyong coins. Ayan, para po ay sa inyo po talaga. Yung iba po kasi kahit wala, nagsabi na lang meron. Kahit sabi meron, wala lang pong patunayan na meron. Ayan, patunayan nyo lamang po para po matulungan ko po kayo. Dahil po sa isang coins po, ang laki po ng tulong po nito. Ayan po. Sana po nagkakaintindihan po tayo. Tandaan po palagi, 1998 na merong mid-mark. At lalo na po mga guys, yung 2006 na 5 peso. Ayan. Yung 5 peso na 2006 ay talaga pong hard. Yun po talaga ay hard to find. At talaga pong napahirap po talaga. Mahirap po yan hanapin. Po, siguro po ay na-demonetize na po yan at binawi na po sa ating bangko at hindi na pinapalabas. Ayan po talaga po ay hard to find. Yung 2006. Kung meron po kayong 2006, swerte nyo po. Kung ito yun po ay hawak nyo, naibenta nyo na po dahil nga po malaking tulong po yan. Ayan, malaking tulong po sa isang coins lamang po ay 1,000 na po ang halaga. Ayan po mga guys. Sana po nakakatulong po ako sa inyo sa bawat video po na meron kayong natutunan at napulot na aral tungkol po sa mga barya na dapat po natin hanapin dito po sa ating sirkulasyon. Ayan po, huwag po natin ito baliwalain dahil itong mga coins na to, ayan, sa kasalukuyan po natin nagagamit. Ayan po, lalo po yung mga lumang barya na ating kolektahin. Dapat po yung mga lumang barya at nakikita nyo po dito sa mga video ko, ayan po ang ating kolektahin. Ayan po mga guys, sana po mas maintindihan po natin. Ayan, salamat po and God bless po sa lahat.